Ayon sa may-ari, si Changmin, ang empleyado, ay isang tahimik at introvert na tao. Palagi siyang nahumaling sa simula. Ibig sabihin na huwag gising ang kasintahan ng mga ng agreement. Subalit ayon sa kanya, pumasok lamang siya sa banyo matapos marinig ang sigaw ng kanyang asawa. Malinaw ang nagsisinungaling ang kasintahan. Batay sa ebidensyang ito, Totally legit pilot over here. Sa paalala ng kanyang junior,
si Ming magkasala kay Jungwoo at mabilis na tumakas. Nang makita si Jungwoo na tumba sa lupa dahil sa pagkagulat, agad na iniabot ni Min Yung ang kanyang kamay. Ang eksenang ito ay nagpabalik kay Jungwoo sa alaala ng kanyang yumaong kasintahan. Noong panahong iyon, umiti rin ang kanyang kasintahan at iniabot ang kamay nito sa kanya, gaya ng ginawa ni Min Yung ngayon. Sa investigasyon, natuklasan ni Min Yung na ang kotseng sumunod kay Jungwoo ay isang nakaw na sasakyan. Na-record sa dashcam ang suspect na nasuot sa mga oras. Kapansin-pansin na kamukha ng suspect ang lalaki ng Certified pilot. Jungwoo na wala. Ang lalaki sa Namili ka kung ano siya lang rin gusto ang mo. pinakapromising na kandidato upang manalo sa nalalaki. Totally legit. I didn't know. Sa mas madaling yun, dumaan ang isang magandang babae. At hindi napasok ang sino ang Be cool. ng babae. Sa pamagitan ng surveillance camera, nakikasa ng pulisya na nakakamit ang babae at 10 minuto bago ang insidente. Mula sa malayo, tinititigan niya si Sukyo. Sinisi niya ang dalaga dahil bata at maganda ito. Naging siya mismo ang nagtanong kung sino si Sukyo na pinagalimutan niya ang pagkakasa. I didn't know over here. Hello. What's up, pilot? Surgery. Pinaalala niya rin na kailangan sa loob ng kanyang puso. Pinag-aalala niya. Kaya ayaw niya dahil lamang sa bukod pa rin, laging Jungwoo na gawin si Sukyo ang hindi siya agad siya nila ng Jungwoo. Maingat niyang tinanggal ang beking buto mula sa mukha ni Sukyo. I'm so overpowered. About the, let's see what's buzzing. Lumalabas na isa lamang itong aksidente. Sa sumunod na intervensyon, binanggit ng babae ang kanyang asawa. Sinabi niya nagkaroon ng kabit ang kanyang asawa at maaaring si Sukyong ang babaeng yun. Gayunpaman, inikot ni Sukyong na hindi siya ang babae. Dahil niya ang asawa ng babae. Halika sa kanyang mga She wrapped up in her sock. Totally fuzzy breathe again. Hashtag I'm so gonna win everything. I'm only here for the truth. Fuzzy breathe again. Fuzzy breathe again. Hashtag stop the hate. Someone here and follow me?
umiyak si Sukyung. Pagbalik ni Jungwoo na wala na sa They say she's too wrapped up in herself. Napagtanto niyang maaaring may masamang iniisip si Sukyung, kaya pumanagal siya. Sa rooftop, naalala ni Sukyung ang pamamagitan ng siya ay sumasabi sa mga paligsahan at pagkatapos ay inisip ang kanyang kasalukuyang kalagayan. I'm thinking of the trophies. Pagkakasa sa buhay. Nahawakan ni Jungwoo si Sukyung at nailigtas siya sa kanyang oras. Naawa-awa si Sukyung. Pakiramdam niya ay wala ng halaga ang buhay matapos niyang nasa ang kanyang kagandahan. Sinabi ni Jungwoo na hindi malulutas ng kamatayan ang anumang bagay. Kanin sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhay magkakaroon ng pag-asa. At doon lang nila magkakasan ang tunay na kahulugan ng buhay. Napatigil si Sukyung sa sinabi ni Jungwoo. Tama, buhay ka ka. Marami pang magagandang bagay sa buhay. Habang piniligtas ni Jungwoo ang mga tao, sinundan ng hindi tama. Give me a beat! Kinagabihan, nakuha ni Minyong ang footage mula sa kamera ng Ipinagpatuloy niya ang diskusyon at ang isang niyang ay isang kasambahay sa bahay ng dalaga. Dalaga ng kasama ng isang katawan ng government agency. Noong nakaraang taon, naging modelo si Sukyung para sa kumpanya. Naniniwala sa Minyong na may nangyari sa loob ng kumpanya na naging dahilan ng pagkakis ni Sukyung na humantong sa pag-atake gamit ang asino. Matapos mailigtas si Sukyung, maraming iniisip si Jungwoo kaya nagpunta siya sa fencing upang maibsan ang kanyang stress. Pagkatapos ng fencing, naging sa Jungwoo. Pag-iisipan ng sa plastic surgery project ng Big. Kailan ito matatapos? Watch out! Here I come! Naniniwala ang abogado na kung patuloy ng pagkakataon sa Jungwoo sa mga biktima, hindi magiging sa sugat ng mga pilit ng lahat. Kinagabihan, hinahabing ng kasamahan si Jungwoo. This is so Habang mean! naiiban ang lasing na si Jungwoo, napabutong hininga na lamang ang kasamahan niya. Hindi niya alam kung gaano katagal bago tuluyang makalimutan ni Jungwoo ang sakit ng dito. Patuloy pa rin ang diskusyon sa kaso. Kinabukasan, nakatanggap ng bagong balita sa mundo. Isang lalaki ang madalas bumisita sa Silinpa Hospital ni Sukyung. Mula sa mga sinabi ng lalaki, natuklasan ni Minyong ang dahilan sa likod ng buong insidente. Ang anak ng lalaki ay kaibigan ni Sukyung. Dati, silang dalawa ay mga modelo sa Hihinalaan ng lalaki na may kinalaman ang ginatawa ng kumpanya sa pagkakataon ng aksibo. Dahil dito, sinundan niya ang mga bakit ng Aksidente nakita ni Sukyung ang ginagawang pagkakasa ng ahente sa kanyang kaibigan. Hindi siya naglakas loob na sumulot upang protektahan ang kanyang kaibigan.
Ngunit sa katunayan, palihim niyang kinuha ng video ang eksenang nasa harapan niya. Ngayon, nang malaman niya kung sino ang tunay na may sala, palihim niyang kinuha ang gunting ng Lars at itinago ito sa kanyang sarili. Samantala, nakita ng kasamahan kay Jumbo ang balita tungkol sa kaso ng sila. Ngunit tila naman ito ininda ni Jumbo. Nalaman ng kasamahan na tinitingnan ni Jumbo ang nagarawan ng mga sugat sa mukha ni Sukyo. Alam ang halata na nag-aalala siya tungkol sa pasyente ito. Pagkabalik niya sa opisina, nakita ni Jumbo si Sukyo na nagpapalit ng kanyang sombrero at handa ng umalis. Napansin din ni Jumbo na itinago ni Sukyo sa kanyang pulsa. Pinaghihinala ang gusto niya itong gamitin upang saktan ang asawa ng pinatawan na nagsimula ng krimen. Kaya pinaalalahanan siya na muna ang layunin ng gunting ay pagpapalitan ng pangita at hindi upang saktan ang asawa. Umaasa siya hindi sayahin ni Sukyo ang kanyang oras sa mga walang saysay na bagay. Mukhang malungkot si Sukyo. Iniisip niya na hindi na mawawala ang mga teklat sa kanyang mukha. Muli siyang pinaalalahanan ni Jumbo ng may pagmamalasakit na bagaman maaaring hindi tuluyang mawala ang teklat. Maaaring itong makapal sa pamamagitan ng skin flap. Pinayunan niya si Sukyo na huwag gumawa ng pagbabalay na napapahamak niya. Ang unang paraan ng pagbiganti ay ang mamunay na maayos sa kahit na sumuko sa buhay tulad ng nais ng mga patay tao. Napaisip si Sukyo sa sinabi ni Jumbo, tama nga, kung magbiganti siya dala ng galit, hindi ba't yun mismo ang asawa ng pinatawan? Sa huli, tinanggap ni Sukyo ang alok ni Jumbo at suntukan niya sa isang skin flap. Si Jumbo ay naghihintay sa labas ng operating room. Sa pagkakataon ito, kusang loob na nilabot ni Jumbo ang talaan ng operasyon ng Pinto. Nagpasalamat si Binhin kay Jumbo. Bagaman nahuli na ng pulisya ang salarin, hindi nila matutulungan ng biktima na maibalik ang dating itsura nito at sa isang paraan na iligtas ng isang plastic surgeon ang biktima. Sa pananaw ni Binhin, ang facial reconstruction ay malaki ang naitutulong sa mental na pagdating ng isang pasyente. Ang plastic surgeon na gumamit sa sugat ay siya rin tumulong upang gumaling ang sugat sa kanilang kalooban. Matapos magsalita si Mayor, nanatiling walang emosyon ang ekspresyon ni Jumbo. Agad na nilagay ni Mayor ang isang piraso ng chocolate sa bulsa ni Jumbo at sinabing magdagdag siya ng tamis sa buhay at huwag laging seryoso ang ekspresyon. Matapos ang skin graft surgery, bumalik si Sukyo sa huling luto ng kompetisyon sa pagmamodel. Bagaman hindi perfecto ang kanyang mukha sa pagkakataon ito, ang kanyang buong pagkatao ay nagpakita ng kumpiyansa at tapang na hindi pa niya nagpakita noon. Sa isang panayan, ginagit ni Sukyo ang payo ng kanyang desisyon. Dahil sa sinabi ng doktor, napag-desisyonan niyang huwag hayaang diktahan ng mga kriminal ang kanyang buhay. Hindi na niya itinago ang kanyang mga teklat at hinayaan ng lahat na makita ang tapat at kagandahan ng kanyang puso. Sa huling ito ng kompetisyon, nabigo si Sukyo na manalo. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, bilang magpapahalaga sa kanyang hindi magbibilang magiwa, pinili siya ng isang sikat ang kumpanya ng pabango ng pinagpapin ng tao. Para kay Sukyo, ito ay isang panibagong simula. Nang makita ang resulta ng kompetisyon, napuno na palakpakan ng estasyon ng pulis at ospital para kay Sukyo. Ang pinakamasaya sa lahat ay si Jumbo. Nang mag-isa na siya, kinuha niya ang tsokolating ibinigay sa kanya ni Ninyo at tinikman ito. Isang bahagya na itinangkasiyahan ang lumitaw sa kanyang labi. Kinagabihan, muling sinundan ni Jumbo ang misteryosong lalaking pinaghihinalaang pumatay sa gusan. Natuklasan ni Jumbo ang lalaki at pinigilan ito. Hindi inaasahan, naglabas siya ng kutsilyo at tumakas. Kasabay nito, nakita ni Ninyo si Jumbo na may hinahabol at sumunod siya rito. Tinawag ng lalaking nasa likod ang pangalan ni Ninyo. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang mask upang ipakita ang kanyang mukha. Labis na nagulat si Ninyo. Ang taong iyon ay ang kanyang kapatid. Ilang taon pa lang mula nang maging patrol officer si Minyong sa lugar. Ang unang kasong natanggap niya noon ay isang pagpatay sa isang gusali ng apartment. Ang pinaghihinalaang pumatay ay ang kanyang sariling kapatid. Naniniwala ang pulisya na gumamit ng droga ang nakatatandang kapatid ni Minyong pumasok sa katabing bahay at inatake ang isang batang babae. Dahil sa patang ebidensya at may kriminal na record ang kapatid ni Minyong, agad siyang inaresto. Matapos siyang hulihin, paulit-ulit niyang sinabing na pagbintangan lamang siya at hiningi kay Minyong na tulungan siyang muling investigahan ng kaso. Gayunpaman, ayaw ni Minyong na magkaroon ng kaugnayan sa masamang kapatid. Sa detention center, sinangalan niya ang kanyang kapatid at agad na umalis. Ngayon, ipinanong ni Minyong ang kanyang kapatid kung bakit niya sinusundan si Jumbo. Ipinaliwanag nito na nasira ang kanyang buhay dahil kay Jumbo. Noon, tila may kinalaman si Jumbo sa kaso ng kapatid ni Minyong. Hindi pa rin pinakinggan ni Minyong ang paliwanag ng kanyang kapatid at sinubukang pusasan siya, ngunit tumanggi ito. Sa gitna ng pagkatalo, nakaganti ang kanyang kapatid. Sa huli, nakatakas ang kapatid ni Minyong. Habang hinahabol siya ng Jumbo, tinanong niya si Minyong kung nakita niya ang mukha ng lalaking yun. Matapos ang kanyang sumawit ang atingaw, ilang ang Minyong malaki. Ayaw mo malaman ng iba kung ano sa kanyang pagdating sa kanyang kapatid. Napansin ni Jumbo na sugatan ang braso ni Minyong. Kailangan agad gamitin ang sugat. Ngunit matigas ang ulo ni Minyong. Paulit-ulit niya ibinigit na ayos na siya. Hindi na sinusunod ang sugat sa mga kapatid. Nauna, katiklasan ni Minyong na ang ng kanyang kapatid mula sa ilang buwan ay siya ring araw ng pagkamatay ng lalaking yun. Pinuntahan ni Minyong ang anak ng lalaki. Sinabi ng bata na nakita niya ang kanyang tiyuhin sa lilim ng kanyang ama. Dito nagsimula ko kumala sa mga mga pagkamatay ng kanyang sa kaso. Samantala, sinuri ni Jumbo ang surveillance camera at nakita niyang may hawak na kutsilyo ang lalaking sumusunod sa kanya. Naalala ni Jumbo ang mga sinabi ni Minyong. Pinaghimalaan niya ang lalaking yun ay si Joseph, ang nakakatandang kapatid ni Minyong na naging sa kanya. Siyempre, hindi alam ni Jumbo ang kaugnayan ng Minyong at Joseph. Agad siyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Hinanap ng mga report ng pagdaya ni Jisoo. Sa kasamaang pala, tumanggi ang pulisya. Sa oras na yun, tumawag si Minyong.
Aksidente niya naiwan ang kanyang telepono sa ospital ng Jumbo. Sinabi ni Jumbo ang kaya wala siyang nagawa kung pumunta roon. Sa elevator ng gusali ni Jumbo, nakasalubong ni Mingming ang isang delivery man. Ang binatang ito ay nagpabati pa ng lugar. Habang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono, sinabi niya kung may nakakasama ng mga kaibigan sa delivery. Siguradong tuturuan niya ito ng leksyon. Noong panahong iyon, hindi ito pinansin ni Minyo. Hindi inaasahan, makalipas ang ilang sandali, isang sigaw ng babae ang narinig mula sa katabing bahay. Agad na tumakbo si Minyo papunta roon. Nakita niya tumatakbo kalayo ang delivery man at may isang binatang nasugatan sa katabing bahay. Mabilis na nagbigay ng paunang lunas si Jumbo sa binata. Nasugatan ang mukha ng lalaki matapos tumama sa isang salamin, ngunit wala silang mahanap na angkop na ospital para sa operasyon ng gabing iyon. Kaya't nagkusang loob si Jumbo na ipasok ang binata sa kanyang ospital ng plastic surgery. Napansin ni Minyong na nahulog ang helmet ng delivery man sa bahay ng biktima, kaya't hinabol niya ito at nahuli. Pagkatapos, sinabi ng babaeng nakatira kasama ng binata kung ano ang tunay na nangyari. Ayon sa kanya, magpinsan sila ng binata. Nang dumating ang delivery man sa pintuan, aksidenteng nahulog ng babae ang kanyang pera habang nagbabayad para sa pagkain. Dahil dito, biglang nagalit ang delivery man at itinulak ang pinto upang makapasok. Para pigilan siya, nakapagtalo ang pinsan ng babae. Sa gitna ng pagtatalo, itinulak ng delivery man ang kanyang pinsan sa salamin kaya siya nasugatan. Gayunpaman, pilit pa rin ipinagtanggol ng delivery man ang kanyang sarili. Sinabi niya pagpasok niya, puno na ng dugo ang kanyang bahay. Ayon sa kanya, ang magpinsan ang nagpapalito. Ngunit hindi naniwala si Minho. Nang magsagawa siya ng investigasyon, natuklasan niya na tingnan ng report ng delivery man sa sasabihin ng sa operation. Nang makita ng hindi siya pinaniwala ang pagkakas, hindi siya nanalo. Hindi niya nakasulat ang mga Minho. Kasi niya sa hapon niya ang nagpapalito sa kanya ang kanyang pagkakas. Matapos ma-arresto ang nagalit ito habang ipapatang pagkakas. Samantala, sa kabilang banda, sinabi ko ang mga operasyon sa nasulatang binata. Mas malalim ang sulat sa kanyang baba kaysa sa ibang bahagi ng kanyang mukha. Mayroon din mapasa sa kanyang braso na pinagulot ng mga oras. Napansin ng direktor ang kapalit ng loob ng Jumbo sa kanyang pasyente. Bilang bahagi ng charity program. Ngunit ang binatang ito ang pang-apat na. Naniniwala ang direktor na ang ginagawa ni Jumbo ay bahagi ng kanyang pagiging tunay na doktor. Samantala, patuloy na pinuha ni Nino ang pangalaman ng sulat ng binata. Ang pangalaman ng sulat ng sinabi ng pangalaman. Paano nila sinabi ng delivery man ay kabalos-palos sa kanyang pangalaman? Hindi na nila sinabi. Sa oras na ito, pinawag siya mag-uwi sa kanyang habang ginawa siya, itinulong ang Jumbo ang tungkol sa lahat ng pinagsunod sa kanya at sinabi niya isang pinagpili na ang suspect. Hindi Jumbo ang tulong ng Nino upang pagkabahan ang nakalayan sa kaso sa kapatid. Upang maiwasan ni Jumbo ang kanyang pagkakas. Agad ito ang isinginin kay Jumbo. Pagkatapos, binanggit ni Jumbo ang tungkol sa nasugatang lalaki at ipinakita kay Minyo ang piraso ng salamin na nakuha mula sa baba ng binata. Ito ang pinakamalalim na sugat sa mukha ng binata. Ang bukas at direksyon ng sugat ay iba rin sa ng sugat. Pinaglalaan ng Minyo ang sugat sa kanyang baba ang nagdudulot sa pagkakas ng isang pagkakataon. Dito na siglang magbila sa Minyo tungkol sa totoong nagkita siya sa bahay ng binata upang nilalap ng ebidensya. Doon, nakita ni Minyo ang isang nasirang larawan ng binata at ng tinatawag ng pinsa. Napagtanto niya hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon. Samantala, nakabubay ang doktor. Ayon sa katawan, kailangan suluhin ng pangalahang doktor kung masugat ang biktima. Isulat ito sa ulat at ipasa sa pulisya. Hindi na makakita sa mga pinsan sa galaman ng ulat. Hindi sumagot si Jumbo. Samantala, may natuklasan ng junior ni Minyo. Lumabas sa surveillance camera ng gusali na hindi lumabas ng gusali ang binata mula ng pamasok ito. Bukod dito, matapos makipag-ibig sa pamilya ng Minyo, natuklasan ng junior ni Minyo na wala akong kasi sa kabilang sabihin niya ang pinabit sa ilalim ng kanyang mesa. Naalala niya pumunta sa kanyang opisina ang binata upang hanapin siya, kaya nagsimula rin siya magpapalala. Bukod dito, nagsasabi ang sinagaling sa abdominal surgery ang nagtatalo sa may pinto at nakikinig sa pag-uusap ng binata at ng kanyang pinsan. Sinabi ng lalaking sumailalim sa operasyon kay Jumbo na nagkaklase sila ng binata. Ang tinatawag ng pinsan ay hindi talaga niya pinsan, kundi isang training teacher sa kanilang paaralan. May kakaibang relasyon ang dalawa. Pinakuna, pinalabas niya sa ospital ang binata. Samantala, pinunta sila sa bahay ng binata upang kausapin ito at ang kanyang pinsan. Dahil pinaghihinala ang nagsisinungaling ng pinsan, dinala siya ni Minyo sa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Sa nakitang pagkadesperado, isiniwalat ng pinsan kay Minyo ang kanilang totoong relasyon. Lumabas na noong araw ng insidente, hawak ng binata ang ilang malalaswang video ng babae. Nagpasya siyang makipaghiwalay, ngunit ginamit ng lalaki ang mga video upang takutin siya. Dahil dito, nagkaroon sila ng magiging pagkatalo ng araw na yun. Habang nag-aaway, hindi sumasadyang matamaan ng lalaki ng salamin. Upang iwasan na maglabas ang video, kinailangan niya isisi ito sa delivery van. Bukod dito, nalalapit na ang pagsusulit para sa appointment ng video. Kaya upang mapanatili ang kanyang trabaho, itinagin niya ang relasyon niya sa kanyang estudyante. Ang patuloy ng sinasabing biktima rin siya, iginigit pa rin ni Minyo na tanggapin niya ang investigasyon. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang buwan ng babae at sa halip na mukhang sa awa, nagbago ang desisyon ng buwan. Hindi inaasahan, biglang hinabas ng lalaki si Minyo mula sa likod hanggang mawalan ito ng malay.
Agad pagkatapos noon, kinuha ng babae ang kutsilyo, inilagay ito sa kamay ng lalaki, at inubusan siyang patayin si Nino. Sa oras na iyon, tulong ng doktor. Dumating na si Junko. Hindi na lang, mula sa sinabi ng isang pasyente si mailalim sa operasyon. Hindi na kilalang kilala ang pamilya ng babae. Matindi ang katigasan ng ulo niya at pasawi siya. Dati, may kaklase siyang nagpakalat ng chismis tungkol sa relasyon niya sa kanyang estudyante. Katapos noon, kumanaw ang kaklase. Sa panahon iyon, may mga usap-usapang tinawag nila ng estudyante ang kaklase sa rooftop at itinulak ito pababa. Ngunit ngayon, nang makita niyang nag-aalinlangan ang binata, sinampal niya ito ng malakas. Sinabihan niya ang binata na gawin ang katulad ng ginawa noon nang itulak nila ang estudyante. Sa labas ng pinto, naramdaman ni Jumbo ang panganib at buong lakas na pinatok ang pinto. Sa loob ng silid, nakahanda ng saksakin ng binata si Minyong gamit ang kutsilyo. Sa kapalang kalat, dumating si Jumbo sa tamang oras. Nagising din si Minyong sa tamang sandali. Nakita ito ng babae at sinubukang isisi sa binata. Ngunit hindi niya inasahan na bago pumasok si Minyong, naka-on na ang recording ng kanyang telepon. Lahat ng sinabi ng babae ay naitala ng detalyado. Nang malaman niyang nabunyag na ang katotohanan, wala nang nagawa ang babae kundi aminin ang lahat. Lumabas na nagkaroon sila ng pagtatalo noon. Sa panahon ng alitan, hindi sinasadyang nabangga ng binata ang salamin. Matapos masugatan ng binata, patuloy siyang tinrato ng malulit ng babae. Sa oras na iyon, pumatok ang delivery guy sa pinto. Sinamantala ng babae ang pagkakataon at isinisi ang lahat sa kanya. Matapos ang investigasyon, nakumpirmang matagal na niyang minamanipula ang isipan ng binata sa loob ng isang taon. Pati na rin, itinuloy niya ito sa sarili ng bahay. Ang sapat ng ebidensya, pero tinalaya ang delivery guy na marunong ang bintangan ng Nino. Hindi niya tawag si Nino sa kanya, ngunit alam ng lalaki na nagkamali lamang siya ng akala. Hindi dahil hindi na sinuno ang tamang proseso, hindi dahil mula pa lang sa simula ay tumanggap siyang pakinggan sa kaliwan ng ito dahil sa laking kriminal na record. Totoo nga may galit si Nino laban sa mga taong may criminal record. Ang dahilan ay ang kanyang kapatid. Dahil yun, hindi si Nino at Nino ang kanyang tungkol sa kanyang kapatid. Gusto niya malaman kung saan pinagkakaroon ng kapatid sa araw na siya ay nakalaya mula sa kulungan. Agad po niya na kanyang pinagkakaroon sa mga toilet part ng kanyang kapatid. Hindi ko rin Nino palagi nang wala ang kanyang kapatid na hindi sa mga tao. Ngunit kahit sinabi ito ng kanyang ina, hindi pa rin maalis ni Nino ang kanyang ina tungkol sa kanyang kapatid. Upang makumpirma kung ang kanyang kapatid niya ang tumatay sa lalaking nahulog mula sa usahan, sinigil ni Nino ang kamera ng taxi noong gabi yun. Nakita niya bumaba ang kanyang kapatid sa apartment kung saan nakatira ang lalaking niya. Ito ang pagbibigas sa kanyang sila, pumunta si Nino sa isang ibang restaurant upang magpakalma. Sa oras na yun, dumating sa Brady. Isa rin ang regular na kumag sa restaurant na yun. Tinanong ni Jungi si Nino kung natukoy niya ang taong sumusunod sa kanya. Nagsinagaling pa rin si Nino ng mga ganyan niya. Ayaw nang malaman ng iba na magkakalit sila ng mamamatay tao. Pagkatapos, tinanong ni Nino si Jungi kung bakit gusto nitong investigahan kung nakalaya na ang stalker. Hindi inaasahan, sinabi ni Jungi na ang lalaking ito ang pumatay sa kanyang kasintahan 7 taon na ang nakalipas. Totoo nga, si Jinsuk ay pinaghihinalaang pumatay ng isang babae noon. Ang babaeng iyon ay ang fiancé ni Jungwoo. Tinanong ni Min yung si Jungwoo kung balak nitong maghiganti kay Jinsuk. Tumiling si Jungwoo. Sa halip, nag-aalala siya na maaaring pinatay ni Jinsuk ang lalaki dahil sa galit at paghihiganti. Pinutol ni Min yung ang pagsasalita ni Jungwoo. Naniniwala siya ang totoong may kasalanan ay si Jinsuk at ibinintang lamang nito ang lahat sa kasintahan ng biktima. Wala namang ginagawa si Jungwoo kaya hindi niya kailangang sisihin ang sarili. Pagkasabi noon, uminom si Min yung ng kalahating baso ng alak at umalis. Biglang naalala ni Jungwoo ang kanyang kasintahan. Noon, palaging kalahating baso lang ng alak ang iniinom. Kinagaling niya sa parking lot, nakita ni Jungwoo ang kanyang sasakyan at piniturahan ng mga salitang nagsasabi basta siyang mamamatay tao. Sa oras na yun, tumawag ang kanyang kaibigan ng brigada. Tinanong siya dito ang investigahan si Jinsuk. Malaman niya lahat ng nasa tulungan. Patuloy na ibigay ni Jinsuk ang kanyang kawalang kasalanan. Sinasabi niya ang totoong may kasalanan ay ang kasintahan ng biktima. Kaya pinagkakang sinailalim sa investigation. Malakasan, natulungan ng matalit na kaibigan si Jungwoo na mahanap ang actress ni Jinsuk. Dali-daling pumunta roon si Jungwoo. Ngunit nandoon din si Nino. Iniisip pa rin ni Nino na balak ng giganti ni Jungwoo. Ngunit sinabi ni Jungwoo na hindi nila ang nakakainis at nakakakit sa kanyang kasintahan noon. Kaya kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pinalong din niya kung may professor na sa investigation tungkol sa lalaking na ulog mula sa Rizal. Gusto niya malaman kung may kinalaman si Jinsuk sa kaso nito. Mukhang natakot si Nino. Ngunit nagsinungaling siya at sinabing hindi pa niya ito makukumpirma. Pero sa katunayan, kakakita lang ni Nino sa anak ng lalaking na ulog mula sa Rizal. Nakahanap ang anak ng isang teacher sa balkonado. Inakala niyang alaala ito ng kanyang ama, kaya itinabi niya ito. Makalipas ang ilang panahon, natuklasan niyang may nakapukit na pangalan ng isang samahan ng mga medikal na profesional sa PA. Dati nang nakulong ang kanyang ama. Posibleng ang samahan ito ay isang grupo na nagbibigay ng serbisyong pampubliko sa loob ng bilangguan noong panahong iyon. Bukod dito, magkasama noon si Jinsuk at ang ama ng babae sa parehong lugar. Masyado na maraming pagkakapareho ang mga pangyayari. Kaya't lalong lumakas ang hinala ni Minyong sa kanyang kapatid. Sa kasamaan pala, hindi sila sadyang nagura ng anak at iba pang mga fingerprints sa kitchen. Dahil dito, natutupang ni Minyong na simulan ang investigation sa Medical Association nila. Natagpuan niya ang isang babaeng doktor na siyang tagapagtatag ng samahan. Tinanong ni Minyong ang babaeng doktor kung nakakilala niya sa Jinsuk. Hindi niya naasahan na pagkatapos makita si Jinsuk, binanggit ng doktor ang kasintahan ni Jungwoo. Lumabas na ang babaeng doktor ay ang inabis ni Jungwoo. Pagkatapos malaman nito, hindi niya nagtanong pa si Minyong at agad na nagpaalam at umalis.
Pagkaalis ni Nino, inilan ng ina ni Jumbo ang ginagawang galawan doon bumisita ang Medical Association sa Ginagawa. Doon niya natuklasan ng salita at nakakilala si Jisoo at ang lalaking nahulog mula sa usan. Samantala, pumunta si Nino upang kausapin ang kapitbahay ng lalaking nahulog mula sa usan. Noong gabing yun, nakita ng kapitbahay ang hindi na lang pumatay sa lalaki. Ngunit nagtanong si Nino at sinubukang kumbinsihin ang kapitbahay na kailanganin ang jipang maritan. Sa kasamaan pala, sobrang hindi mo ang panahon nito, kaya hindi nakita ng kapitbahay ang mukha ng suspect, kahit hindi lamang ito ang nakakandaan niya. Samantala, sa kabilang panig, pinila ni Eugene, kasamahan at matalit na kaibigan ni Jumbo, si Jumbo upang makapagkita sa kanyang ina. Gayun pa man, malagit ang relasyon ni Jumbo at ng kaibigan. Sinisisi ng kanyang ina si Jumbo sa patuloy na pagkakulong sa nakamahan at sa pagkila sa isang taong matagal na kaya. Ngunit hindi ganito ang pananaw ni Jumbo. Kahit lumipas na ang 7 taon, manatili nakatatak sa kanyang puso ang kanyang kasintahan. Bukod dito, nagplano si Jumbo na pumunta sa ibang bansa upang maging kasosyo sa isang medical project. Iniisip ng direktor na ginagamit ng ito ni Jumbo upang makasan ang kanyang misyon. Umaasa siyang matutunan ni Jumbo na harapin ang sakit sa kanyang puso at huwag magpanggap na ayos lang ang lahat. Malungkot si Jumbo. Hindi niya gustong kalimutan ang mga alaala na hindi niya malilimutan. Pagkatapos makipagkita sa kanyang ina, nagpatuloy si Jumbo sa pagsasanay ng fencing. Patuloy pa rin niya naalala ang aksidenteng nangyari 7 taon na ang nakalipas at ang eksaktong sandali ng pinatay ang kanyang kasintahan. Noong taon na yon, nang magising siya mula sa aksidente, ang unang tanong niya ay kung nasaan ang kanyang kasintahan. At nang mahuli si Jinso at ipinalagay na siyang pumatay, hindi mapigilan ni Jumbo ang kanyang galit. Paulit-ulit niyang tinanong si Jinso kung bakit niya ginawa yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Jumbo ang itsura ng kanyang kasintahan noong suot nito ang kanyang naging dress noong araw na yon. Sa sandali ito, dumating ang kanyang kasamahan na si Eugene upang ipaalam kay Jumbo na desperadong hinahanap ni Nino si Jinso. At nakumpirma na magkasama kami kung sa kalihong ginagawa si Jinso at ang lalaking natulog mula sa usan. Batay sa kilos at agaw ni Nino, nakita siya ng Eugene na may koneksyon si Jinso sa pagkamatay ng lalaki. Doon ang magkanto ni Jumbo na alam ni Nino ang relasyon ni Jinso at ng biktima, ngunit natabi siya mula sa kanya. Kaya ang gawin yun, hindi pumunta si Jumbo sa bahay ni Jinso. Kumuha siya ng buksan ng ganda at pumasok sa loob. Doon yung discover na puno ng mga balita tungkol sa kaso 7 taon na nalibas ang bahay ni Jinso. Ngunit ang lalaki ng bulat ni Jumbo ang nalaman ng mga mga sa bahay. Dahil ang investigahan ng mga mga pagkaka si Jinso at natuklasan niya ng kapatid sa pulis. Pinagsama-sama ni Jumbo ang mga klasyo ng impormasyon at nahilaan ang relasyon ni Nino at Jinso. Samantala, nakaso ni Nino sa kanyang cellphone kung nagalaw ang voice sensor at nilagay niya sa pinto ng kanyang kapatid. At pinakusahan niyang pinatapo ni Nino ang kapatahan. Sinubukan niya sa mga paliwanag, ito ang pinagulog ko kay Jumbo, ngunit hindi niya nagawa at pagtatanggol ang kanyang kapatid kung siya nakakamisal. Ngunit hindi natin sa paliwanag ni Nino. Pinagulog niya sila ng mga kapatahan at kailangan si Jose. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Nino ng isang text message mula sa kapitahan ng mga pinagulog mula sa isa. Sinabi ng kapitahan na ang tao na kailangan ng gawin yun ay nasa bahay ng mga. Nang nakagawa ng pamilya, agad ang nagtanong sa iyo ng yun. Iyon yung mga bago yun, kaya sa bahay ng kapitahan ng biktima, upang makakasya. Nakailan siya ng kaunting anak at nakatulog sa sofa ng kapitahan. Ngunit ang hindi pinakasahan pagkakataon, nakita ng kapitbahay ang isang taong palihim na pumasok sa kanyang bahay. Ang paraan ng pagkakataon ng taong ito ay sa aking pagkakataon ng siya at nakita ng mga kapitbahay. Bumalik sa nakaraan si Jumbo. Sa kanyang paningin, nagbalik ang imahe ng kanyang patay na kasintahan. At sa ilalim ng katawan nito ay nagkalat ang malaking nagulot ng rosas. Sa gitna ng patuloy na pagtawag ni Nino, nagising si Jumbo mula sa kanyang pagkalito. At hindi ang nakamang sugat ng babae mula sa misteryosong lalaki. Napakakritikal ng sitwasyon, kaya agad nagbigay ng paunang muna si Jumbo at pinala siya sa ambulansya. Sumama siya sa sasakyan at personal na ginamot ang sugat ng babae. Hindi inaasahan, isang aksidente ang nangyari sa interseksyon sa unahan, kaya pinagbagang bumulis ng ambulansya. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng cardiac arrest ang babae. Lubhang delikado ang sitwasyon, kaya agad na nagsagawa ng CPR sa Jumbo. Sa kabutihang pala, sa kritikal na sandali, naging ang tibok ng puso ng babae. Dahil walang dalang dugo ang ambulansya para sa transfusion, hindi nagdalawang isip si Jumbo na ibigay ang kanyang dugo sa babae dahil pareho sila ng kritikal. Tapos nito, inala na siya sa ospital. Naghintay si Jumbo sa labas ng operating room para sa resulta. Sa kabutihang palad, nailigtas ang babae sa tamang oras at nakaligtas siya. Gayunpaman, dahil nasugatan ang kanyang kamay sa pag-atake, kailangan niyang sumailalim sa nerve transplant. Ngunit hindi kayang isagawa ng ospital ang ganitong operasyon. Kung dadalhin pa siya sa ibang ospital, baka hindi na siya umabot. Ang isang doktor na nakakakilala kay Jumbo ay nagmungkahi na siya ang magsagawa ng operasyon. Matapos mag-isip saglit, pumayag si Jumbo. Pagkatapos ng lahat, dati siyang surgeon. Nang gabing iyon, inilipat ang babae sa cosmetic hospital kung saan nagtatrabaho si Jumbo.
Habang nabala siya sa operasyon, iniimbestigahan naman ni Minyong ang kaso. Sa takot, bumalik ang isang kapitbahay sa pinangyarihan ng krimen at nakuhanan nito ng litrato. Sa kasamaang palad, sobrang malabo ang larawan kaya hindi matukoy ang mukha ng salarin. Gayunpaman, makikita na tila nasugatan ng babae ang kamay ng misteryosong lalaki. Plano ni Minyong na kunin ang DNA ng salarin mula sa kamay ng babae. Kasabay nito, nadiskubre niyang nasa convenience store si Jinsuk noong gabing yon. Subalit, pagdating ni Minyong sa tindahan, nakaalis na ang kanyang kapatid. Matapos ang operasyon, tinanong ni Jungwoo si Minyong kung ginawa ito ni Jinsuk bilang pagkikiganti sa kanya. Hindi siya masagot ni Minyong. Tulad ni Jungwoo, hindi naman nakaliwanag ang sitwasyon. Hindi mo naintindihan ang ang galing mo, at ang isip ng Jungwoo at Minyong. Ang isa ni Jungwoo ang Jinsuk at ang nalalang sa sarili ni Jinsuk. Sa lahat si Minyong pinilitan niya sa sarili ni Jinsuk upang mag-isa. Hindi ko siya sa kanyang pagkakalalat ng kanyang kapatid. Matapos ang operasyon. Ngunit marami dahil sa magiging trauma na naranasan niya, ang samantala niya hindi maalala. Lalo yung gamitin ang larawan niya sa bahay, upang makapita sa babae, at kung gagawin kung si Jinsuk na ang sarili. Hindi siya ni Jin na huwag niya na rin gawin. Ayon sa kanya, otomatikong limura ng isip ng babae ang kanyang alaala dahil sa trauma, kaya mas mabuting hayaan muna siya sa ngayon. Ipinahayag ni Jungwoo ang kanyang mga hinala sa kanyang mga kasamahan. Kung ang layunin ni Jinsuk ay magiganti kay Jungwoo, dapat ay siya mismo ang direktang atakihin nito. Bakit niya kailangan saktan ng mga inosenteng tao? Siyempre, hindi ito masagot ni Woo-jin. Magiging nakataas kay Minyong ay hindi rin may paliwanag ito. Si Jinsuk ang nanakit sa kasintahan ni Jungwoo 7 taon na ang nakalilipas. Bakit siya magtatanim ng galit laban sa kasintahan ng limaw? Kung may put ka kay Jungwoo, bakit mo kailangan saktan ng iba? Sa oras na ito, natuklasan ni Minyong na 7 taon na ang nakaraan. Nagkaroon ng away sina Jungwoo at Jinsuk habang sila ay lumilipat ng bahay. Dahil dito, nailantad sa publiko ang pagkakakilanlan at personal na impormasyon ni Jinsuk. Itinuloy din siyang isang pambansang kriminal. Naisip ni Minyong na ito ang dahilan kung bakit labis ang galit ni Jinsuk kay Jungwoo. Dahil sa ugnayan ng magkapatid na Jinsuk at Minyong, iniutos ng mga nakatataas na umatras si Minyong mula sa kaso. Samantala, patuloy na iniisip ni Jungwoo ang tunay na motibo ni Jinsuk sa pananakit sa kanya. Kasabay nito, matipagod na rin siya sa kanyang kaibigang abogada at hiniling dito na alamin ang progreso ng investigasyon. So many specimens to discover! Matapos lamang makalaya sa kulungan, biglang bumalik si Jinsuk upang guluhin siya. Kahit na iniutos ng nakatataas na umatras si Minyong mula sa kaso, patuloy pa rin siyang nag-imbestiga ng paligid. Pinili niya ang mga aklat mula sa bahay ng kanyang kapatid. Natuklasan niya pawang mga aklat ang mga ito tungkol sa mga pagdelitis. Napagtanto ni Minyong na tila naghahanap ng ebidensya ang kanyang kapatid. Plano nitong magsampa ng FBR upang linisin ang kanyang Back on the Sa grind. puntong ito, inisip ni Minyong na marahil ang pakay ng kanyang kapatid sa pakikipag-ugnayan kay Jungwoo ay hindi upang saktan ito, kundi upang kumpirmahin ang isang bagay mula sa kanya. Isang arrest warrant ang inilabas para kay Jinsuk. Nang araw na yon, pumunta sina Jungwoo at Minyong sa bahay ni Jinsuk ng Can't magkakilala. believe I have to Sa do kasamaang this. palad, naunang makaalam ng kanila ang kabilang panig at agad na lumakas. Kinagabihan, naghintay si Jungwoo sa ibaba ng bahay ni Jinsuk. Sa mga oras na yon, dumating ang balita mula sa ospital na may isang pasyenteng nangangailangan ng agarang gamutan. Dahil dito, hindi rin ang direktor na bumalik agad si Jungwoo. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa ospital. Ang emergency patient ng gabi yon ay isang sikat na babaeng artista. Ang kailangan siya ay siya sa civil surgery. Ngunit ang mga siya sa actress niya, nag-isipit ang mga dito lang, pumunta si Jinsuk sa doktor ni Minyong upang minapagpapalala. Nagkasa siya na bigla siya ang pagkakalaman sa doktor ng mga kaso. Upang bayaran ang balas sa pagkakalaman, ang si Jinsuk sinigyan ito sa mga at sinagang sa ating ang misa ng isang hospital na nasa pangalaman. Hindi ko ang gusto ng kaibigan at ang dumin sa mga kaibigan ng gusto ng pagkakalaman. Hindi ko ang kailangan ang sitwasyon ng operasyon sa pinatawag ng babaeng artista. Dahil naman, hindi ang artista na kailangan gawin ang operasyon na yan. Wala nang gawa si Jinsuk ng mga operasyon. Matapos ang operasyon, ang hindi tawagan ng mga operasyon. Maraming mga kaso sa mga operasyon ng mga operasyon. Hindi siya ang nanakit sa kasintahan ni Jungwoo. Sa katunayan, hindi sa kanya ang nakita siya ng isang taong tumakbo sa kasintahan ng kasintahan ng mga Siyempre, hindi sa mga kapagado at hindi kung sino ang pinagsasabi ng puso. Labas ang kasi sa kapagado at ang gawin ng kasintahan. Hindi ang nilalakas na oxygen sa dugo ng babaeng artista kaya nahirapan itong pumunta. Agad siyang tawagan ng direktor ng ospital. Subalit, dahil bangon siya sa isang, hindi niya sagot ng tao. Sa pulito ng sandali, pumasok si Eugene sa operating room upang palitan si Jungwoo. Samantala, pagdating ni Jungwoo sa labas ng hatiyan ng dito, nakita niya kailangan ng mga numero at mga pagkakas sa sandali. Pagkakas niya ng Jungwoo siya upang pag-Jinsuk na dinala sa isang hospital. Pagkakas niya si Jungwoo sa sasakyan ng Jungwoo. Nang dumating si Jungwoo sa construction site, wala siyang nakikita makas ng Jungwoo.
malakas ni Jinso. Ngunit hindi sa katunayan, nagsilbi siya ng 3 taon sa kulungan. Ngunit hindi pa rin niya natutunan ang tunay na motibo sa pagpatay. Sinabi ni Jinso kay Jungwoo na nang pumasok siya sa bahay ng kasintahan nito noong gabing iyon, nakita niyang nakahigo sa ito sa isang lawan ng dugo. Dagdag pa rito, nang ilipat siya sa ibang lugar, nagkaroon sila ng alitan ni Jungwoo at inakusahan siya nito ng pagpatay upang ipasa sa kanya ang kaso. Biglang naunawaan ni Jungwoo ang ibig sabihin ni Jinso. Ipinapahiwatig ni Jinso na ang tunay na salarin na pumatay sa kasintahan ni Jungwoo ay si Jungwoo mismo. Sa pag-isip nito, biglang bumalik sa alaala ni Jungwoo ang mga nangyari noong gabing iyon. Parang nakita niya ang kanyang kasintahan na What a nakahigo sa isang fascinating lupa, parang ang dugo. biosphere! Tila puno rin ng dugo ang kanyang mga kamay. Habang mainit ang pagtatalo ni na Jungwoo at Jinso, dumating si Min yung kasama ang kanyang team. Inaresto si Jinso bilang suspect sa pananakit sa anak ng lalaking nahulog mula sa busan. Bagaman ayaw niyang paniwalaan ito, nagsimulang pagdudahan ni Jungwoo ang sarili dahil sa mga sinabi ni Jinso. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, nagtungo siya sa isang bar upang uminom at lumurin ang kanyang kalungkutan. Dinala siya pauwi ni Woo-jin. Sinabi ni Jungwoo kay Woo-jin na naalala niya ang huling anyo ng kanyang kasintahan. Nagtaka si Woo-jin. Noong araw ng insidente, na-aksidente si Jungwoo habang papunta sa bahay ng kanyang kasintahan. Tumagal ng 3 araw bago siya nagkamalay. Ibig sabihin, hindi niya talaga nakita ang huling anyo ng kanyang kasintahan bago ito pumatong. Nagsimulang hindi mapakali si Jungwoo at tinanong si Woo-jin tungkol sa aksidente noong araw na yon. Sa kasamaang palad, hindi rin ito alam ni Woo-jin dahil nasa ibang bansa siya nang mangyari yon. Pinayuhan ni Woo-jin si Jungwoo bago pa ito masangkot kay Jinso. Mas mabuti raw kung agad na lumabas ng bansa si Jungwoo. Sinabi rin ng direktor kay Jungwoo na pumunta na ito sa ibang bansa sa susunod na linggo. Nagdala pa ito ng mga kaukulang dokumento ng proyekto bilang pagsang-ayon. Ang dahilan ng direktor ay dahil naging responsable si Jungwoo sa kanyang pasyente noong operasyon. Dahil dito, kailangan niyang lumabas ng bansa upang maayos ang kanyang kalagayan. Nang araw rin yun, bumalik sa ospital ang babaeng artista na may bakit-na. Sinermunan niya si Jungwoo sa pag-abandona sa pasyente para sa personal na dahilan. Ayon sa kanya, hindi ba natuklasan ng direktor at kanyang mga kasamahan na may hika siya at hindi siya naagapan sa oras, maaaring nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit sa katotohanan, ang pagsermon ng artista kay Jungwoo ay isang palabas lamang na hiniling ng direktor na gawin niya. Ang layunin nito ay upang maramdaman ni Jungwoo ang matinding pagsasisi para sa pasyente. At epektibo ang plano ng direktor. Ilang sandali pa, nagpadala ng mensahe si Jungwoo na nangakong tatapusin na niya agad ang kanyang mga gawain sa ospital at alis ng bansa. Bukod dito, naaprobahan din si Jungwoo bilang isang foreign partner doctor. Lumabas na ang kanyang ina ang dumalaw upang mailayo siya sa bulong. Ginamit nito ang koneksyon sa presidente ng Medical Association upang ipadala siya sa ibang bansa. Samantala, matapos maaresto si Jinso, nanatili itong tahimik sa harap ng pulisya. Sa katunayan, noong gabi ng insidente, nakita ni Jinso ang isang taong tumatakbo palabas ng bahay ng kanyang kapitbahay. Nang mapansin niyang bukas ang pintuan ng bahay ng kapitbahay, pumasok siya matapos uminom ng gamot. Pagpasok niya, nakita niyang nakahandusay ang kapitbahay sa isang gawa ng dugo. Dahil sa sobrang takot, hindi sinasadyang nahawakan niya ang kutsilyong may dugo. Dahil dito, siya ang napagbintangan bilang mamamatay tao. Ngayon, isiniwalat ni Jinsuk ang lahat kay Minyoung. Umaasa siyang imbestigahan ni Minyoung si Jungwoo. Gayunpaman, hindi naniwala si Minyoung sa kanya. Naniniwala lamang siya sa ebidensya. Ngunit agad niyang natuklasan ang isang kahina-hinalang bagay sa case report noong panahong iyon. Napansin niyang isa sa mga pulis na sangkot sa investigasyon noon ay ang kanyang superior. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Minyoung ang kanyang superior. Ang tanging kulang sa investigasyon ay ang impormasyon tungkol sa kasintahan ng biktima at ang rutang dinaanan ni Jungwoo noong gabing iyon. Sinabi ng superior na naaksidente si Jungwoo ng araw na iyon at nawalan ng malay. Gayunpaman, patuloy na nagduda si Minyoung. Sa katunayan, walang isang dokumento na nagpapatunay na talagang naaksidente si Jungwoo noong araw na iyon. Ito rin ay nakakahulugan na walang impormasyon tungkol sa oras, lokasyon at nagmamaneho ng aksidente. Hindi nasagot ng nakatataas ang tanong ni Minyoung at agad na binago ang paksa. Sinabi niya kay Minyoung na siya ay nakababatang kapatid ng isang mamamatay tao at hindi niya dapat kalimutan ang kanyang pagkakakilanlan. Nag-imbestiga si Minyoung at nalaman niya noong nahulog ang anak ng lalaki mula sa gusaling inaatake. Si Jinsuk ay nakikipaglaban sa isang tao sa kasino. Bukod sa mga kuha ng kamera at mga saksi, nilabas din ang resulta ng DNA test mula sa mga gasgas sa kuko ng bata. Hindi tumugma ang resulta sa DNA ni Jinsuk. Dahil dito, nakawalang sala si Jinsuk. Pinako siya ni Minyoung sa labas at sinabi sa kanya ang tungkol sa aksidente sa kotse noong araw na iyon. Muling tinanong ni Jinsuk si Minyoung tungkol sa kanyang mga pagdududa. Kailan nangyari ang aksidente? Bago o pagkatapos mamatay ang kasintahan ni Jungwoo? Mayroon bang ebidensya na magpapatunay na talagang nangyari ang aksidente nito? Ang tanong ng kapatid ni Minyoung ay saglit na hindi niya nasagot. Sa oras na yon, dumating si Jungwoo sa istasyon ng pulisya. Tinanong ni Jungwoo ang kaugnayan ni Jinsuk sa dalawang kaso, ang tungkol sa lalaking nahulog mula sa mataas na lugar at ang kanyang anak. Sumagot si Minyoung na sa kasalukuyan, walang ebidensyang may kinalaman kay Jinsuk. Kaya naman, napagpasyahan ni Jungwoo na hindi dumating si Jinsuk upang maghiganti. Pagkatapos, sinabi ni Minyoung kay Jungwoo ang kanyang mga hinala tungkol sa aksidente sa kotse, lalo na ang oras at lokasyon nito. Wala nang paraan upang malaman ang katotohanan. Pinagabihan, nagdaos ng farewell party ang mga kasamahan ni Jungwoo sa ospital para sa kanya. Ngunit hindi siya dumalo. Sa oras na yon, iniisip niya ang mga sinabi ni Minyoung. Bumalik si Jungwoo sa ospital na may nababahalang ekspresyon. Ang pamilya ng
isang pasyente ay naghihintay sa kanya sa ospital. Sinabi ng isang babae na 7 taon na ang nakalipas. Iniligtas ni Jungwoo ang kanyang kapatid mula sa isang aksidente. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang pasalamatan si Jungwoo bago ito umalis ng bansa. Nagkataon din na ang gabing iniligtas ni Jungwoo ang kapatid ng babae ay siya rin gabing na aksidente ang kasintahan niya. Sinabi ng babae na matapos iligtas ni Jungwoo ang kanyang kapatid, nakita niya itong tumatawag sa telepono at binabanggit ang pangalan ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, nagmamadali itong lumabas ng ospital at muntik ng maaksidente sa kotse. Halos maaksidente pero hindi totoong aksidente. Ayon sa babae, matapos halos maaksidente si Jungwoo, sumakay siya ng taxi at umalis. Gulat na gulat si Jungwoo sa mga sinabi ng babae. Nang gabing iyon, hindi siya dumalo sa despedida at sa halip ay nagtungo sa ospital kung saan siya nagtrabaho 7 taon na ang nakalipas upang suriin ang mga report ng emergency room noong gabi ng aksidente. Habang nag-iimbestiga, narinig ni Jungwoo ang isang kasamahan sa ospital na palihim na tumatawag sa kanyang ina. Sinabi ng taong ito, hindi ko sasabihin kahit ano kay Jungwoo. Kinabukasan, pinuntahan ni Jungwoo ang ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Pinaghihinalaan niya yung invento ng kanyang ina ang kwento tungkol sa aksidente upang protektahan siya. Nang makita niya mukhang balisa ito at ayaw sabihin ang tunay na nangyari noong taong iyon, lalo siyang nagduda. Inisip niya magsinungaling ang kanyang ina sa pulisya. Hindi rin niya sa kanyang ina na sa iyak na oras at lokasyon ng aksidente noong taong iyon. Ngunit hindi pa rin ang kanyang ina na magpaliwanag. Sa galit, umalis si Jungwoo. Pagbalik niya sa ospital ng plastic surgery, bigla ang napagdesisyonan ni Jungwoo na magsagawa ng facial reconstruction surgery sa anak ng lalaking naulog mula sa usal. Sa ganitong paraan, tiyak na maantala ang kanyang nakaplanong pag-alis sa ibang bansa. Malinaw na nais ni Jungwoo na alamin ang katotohanan noong taong iyon. Samantala, nakahanap si Minnie ng isa pang pulis na kasali rin sa investigasyon. Ayon sa ulat tungkol sa aksidente sa kotse ni Jungwoo, tanging ang testimonya lamang ng kanyang ina bilang saksi ang naitala. Mula sa pananaw ng pulis, isa itong malaking problema. Sa panahong iyon, nagsagawa siya ng sariling pagsisiyasat at natuklasang totoong na aksidente si Jungwoo noong gabing iyon. Sinabi ng ina ni Jungwoo sa pulisya na naganap ang aksidente sa harap mismo ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit iba ang lokasyon ng aksidente ayon sa talaan ng rescue records. Samantala, lumapit kay Jungwoo ang isa sa kanyang mga kasamahan sa ospital. Sinabi nitong ang tunay na lokasyon ng aksidente ay hindi sa harap ng ospital, kundi malapit sa lugar kung saan pinaslang ang kasintahan ni Jungwoo. Malinaw na pumunta si Jungwoo sa bahay ng kanyang kasintahan noong gabing iyon. Habang iniisip ang mga sinabi ni Jin-suk at ng kanyang ina, parang ninaaninag si Jungwoo sa kanyang isipan, isang taong nababalot ng dugo. Sa oras na iyon, tumawag si Jin-suk kay Jungwoo at sinabing magkita sila. Dagdag pa ni Jin-suk, ipapakita niya kay Jungwoo ang totoo at ipaalala kung ano talaga ang ginawa niya noong gabing iyon. Ilang oras bago ito, brutal na binugbog si Jin-suk ng isang tao sa kasino. Nang makita niya ang suot na relo ng taong iyon, bigla niyang naalala ang isang pangyayari. 7 taon na ang nakalipas, nakita na niya ang relo na iyon sa mismong lugar ng krimen. Dahil dito, bumalik si Jin-suk sa kanyang bahay at hinanap ang relong itinago niya noon. Matapos makuha ang relo, tumawag siya kay Minyong at sinabing patutunayan niya na si Jungwoo ang pumatay. Sa puntong ito, lalong luminaw ang mga alaala ni Jin-suk. Naalala niyang ang taong lumabas mula sa bahay ng kasintahan ni Jungwoo noong gabing iyon ay walang iba kundi si Jungwoo, balot ng dugo. Ang gabing iyon, pumunta si Minyong sa bahay ni Jin-suk. Nakita niya nakaparada ang sasakyan ni Jungwoo sa ibaba. Dali-dali siyang umakyat patungo sa bahay ng kanyang kapatid. Ngunit nakibulat niya nang makita ang kanyang kapatid na nakahandusay sa sariling dugo. Sa tabi nito ay si Jungwoo na may dugo ang mga kamay. Isinugod si Jin-suk sa ospital para sa agarang gamutan ng gabing iyon. Samantala, pinagdali ng isa sa mga kasamahan ni Minyong upang investigahan ang bahay ni Jin-suk. Natuklasan niya mukhang kilala ng salarin ang pamilya ni Jin-suk. Pinaghinalaan niya na ang pumatay ay isang taong kakilala ni Jin-suk. Dahil dito, nagsimula nilang pagsuspetsahan si Jungwoo. Ang dahilan, dahil tinawagan ni Jin-suk si Jungwoo noong gabing iyon. Si Jungwoo, sa makatuwid, ay nalaman na noong gabing pinatay ang kanyang kasintahan. Siya ang tumakas mula sa bahay ng kasintahan niya. Nang humarap siya sa interogasyon, agad niyang ipinaliwanag. Pagkapasok niya sa bahay ni Jin-suk kagabi, narinig niya ang mga yabag ng isang taong nagmamadaling lumayo. Totoo ito. Pumunta si Jungwoo upang makita si Jin-suk kagabi at nalaman niyang pinatay ito. Ngunit hindi pinaniwalaan ng mga pulis ang kanyang mga salita. Sa kabutihang palad, dumating ang kaibigan niyang abogada at nagbigay ng ebidensya. Files are growing Cool. Ito ang recording ng tawag sa telepono noong gabi iyon sa pagitan niya at ni Jin-suk. Ipinagsasabi ko na nakikipag-usap si Jin-suk sa telepono sa abogada na may kumatok sa pinto. Ang surveillance camera noong oras na iyon ay nagtala ng video ni Jungwoo na nagmamaneho sa kalsada. Kaya hindi siya maaaring maging salarin. Matapos mapalaya si Jungwoo, pumunta si Minyong sa bahay ng kanyang kapatid upang muling magsiyasat. Hinulaan niya na dumating ang salarin na rin 5 minuto bago dumating si Jungwoo. At sa panahon ito, inatake niya ang kanyang kapatid at tumakas. Bukod pa rito, natuklasan ni Minyong ang sagutan ng pagkakasalubong ng bahay ng kanyang kapatid. Habang nagsisiyasat, dumating din si Jungwoo. Ipinaalala niya kay Minyong na may trabaho ng dugo sa bakal ng bloke sa pader. Maaaring nasugatan ang salarin habang tumatakas. Napansin ni Minyong ang pagkabalisa ni Jungwoo. Malinaw na nakinig si Jungwoo kay Jin-suk at nababahala siya na maaaring sangkot siya sa kaso ng kanyang kasintahan. Noong araw din iyon, isang lalaki ang pumunta sa ospital upang magpakonsulta tungkol sa plastic surgery sa